So purihin ng Diyos, isa pong mapagpalang gabi muli sa bawat isa, lalo po kila Tatay Reb, kila Pastor Sammy, na po sa mga pastor po natin na nandito sa loob ng gawain. Ako po ay manalangin lang po sandali. Pagpasensyahan niyo po yung tinig ng aking anak dahil nasa kandungan ko po siya. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, we praise you, O God. We magnify your name sa mga oras na to. Banal na Diyos at makapangyarihan sa lahat, muli kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, nagpapalinis, Panginoon, ng aming mga puso at ng aming mga pagkakasala sa iyo. Kapangyarihan mo na magpatawad ng aming mga kasalanan, na maghugas ng aming mga kasalanan, Panginoon ko, upang malaya kaming makalapit sa iyong paanan, O Diyos. Sa mga oras na to, patuloy po ako, Panginoon, humihiling sa iyo, nagsusumamo sa iyo, Panginoon, nasamahan mo ako sa pagmemensahe, Ama. Ikaw po, O Diyos, ang magsalita. Ikaw po, O Diyos, ang mag-anoint, Panginoon, at patuloy na magpahayag ng iyong banal na salita, Panginoon. Ikaw magbigay ng mga wisdom, Panginoon, na nagmumula sa iyo, karunungan at kaunawaan, Panginoon, kung ano po ang mga bagay na masasambit na aking mga bibig. Lord, nagmumula ito sa iyong kapangyarihan, katwiran, Panginoon. Hallelujah. At Lord, patuloy mo, Panginoon ko, palalimin pa ang aming mga pangunawa, O Diyos, sa mga oras na to, na Lord, ikaw po, Panginoon ko, ang laging maitaas, na ikaw ang magliwanag sa aking buhay. Samahan mo lang ako ngayong gabing ito, ikaw po ang makita, tungtungan mong aking mga balikat, ako ang maibaba at ikaw ang maitaas, Panginoon. At hayaan mo, Ama, na ikaw po, Panginoon ko, ay laging maparangalan at maluwalhati, Panginoon, sa pamamagitan ng buhay ng iyong mga lingkod, O Diyos. Ama, hayaan mong makilala ka namin ng masigit pa kaysa kahapon sa oras na to. Purihin ka, O Diyos, sa kapangyarihan at banal na pangalan ng iyong anak na si Kristo, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and Amen. So purihin po ang Panginoon, tayo po'y dumako sa atin pong topic. So ang topic po natin ay Kingdom Mindset. Amen? So ang akin pong title ngayon as a Kingdom Mindset, ano po na atin pong topic, kailangan ikaw naman ay maging Kingdom Asset. Amen? Ano po, kailangan mong maging Kingdom Asset. So, purihin po ang Panginoon dahil ito po yung kapahayagan na pinahintulot ng Lord na maipahayag po, ano? So, tayo po ay part ng kingdom. Amen? Tayo po ay pinaghaharian ng Panginoon. At kapag sinabing pinaghaharian ka ng Diyos, amen? So you are tied up, 'di ba? Sa kanyang rules, amen? Ikaw ay tied up sa kanyang kapangyarihan, 'di ba? Hindi natutungkol sa atin, amen? Kailangan ikaw ay mabunga, 'di ba? Kailangan nakikita sa gawa, sabi nga po, no po kapag tayo ay pinaghaharian ng Panginoon. So, ang atin pong verse ngayong oras na to ay 2 Timothy 2:20 na po. Sabi po doon, pabasa po sa Tagalog, but in a great house. So the great house po, ano yung pinaka ano niya? In the great house, there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. Pabasa po sa Tagalog. Ano po ulit yung sis Beb? Second Timothy? 2 Timothy po 2:20. Second Timothy 2:20. Sabi po sa Tagalog ay sa isang malaking bahay may mga kasangkapang yari sa ginto at pilak at mayroon ding yari sa kahoy at putik. Ginagamit sa mahalagang okasyon ang mga kasangkapang yari sa ginto at pilak at ang mga kasangkapang yari naman sa kahoy at putik ay sa pang-araw-araw na gamit.
Amen. So dito po makikita natin ano, but in the great house, sabi niya po dito, na po, ang ano po dito is hindi lahat, na po, hindi not everybody in the house of God is valuable. Na po, hindi lahat ng bagay po ano at ay nakikita natin yung value. Amen. Hindi po lahat sa kingdom ng God na po is asset. Na po asset ng kingdom of God. No po, may mga tao kaya nga po sa pag sinabi kasing asset, ano, ito po ay nangangahulugan na ikaw ay something that retains its value or a person of value or a things of value. Amen. So napakahalaga po ano na tayo po bilang nasa tahanan na po great house. Pag sinabing great house, ang nagmamay-ari nito, great person, great God. Amen. At hindi po lahat ng gamit doon, sabi nga ay hindi lahat gold. So ibig sabihin, 'di ba? Kasi sa mundong ito pag sinabing gold, merong mataas na value. Amen? Yung silver, amen? May mga iba't ibang klaseng value 'yan kapag ikaw ay gawa sa kahoy o gawa sa putik, 'di ba? May iba't ibang klase ng value 'yan. Amen? So, kapag sinabing asset, ikaw yung something, 'di ba? Na hindi ka nagbibring ng losses na po, dapat ikaw yung nag-a-add ng gains. 'Di ba? Yung lahat ng ginagawa mo is kapaki-pakinabang na po sa tahanan ng Panginoon. So, maraming mga tao na po na minsan nasa presensya ng God, na po minsan nasa tahanan ng Panginoon, pero hindi po lahat. Amen? Nag-a-add po ng mga bagay na kapaki-pakinabang sa loob po ng tahanan ng Panginoon. So, ang topic natin, 'di ba, is kingdom mindset. So, paano ka magkakaroon ng kingdom mindset, 'di ba, kung hindi ka naman nagiging kingdom asset? Amen? Kasi lahat ng pinili ng Panginoon, na po, nag-contribute. Na po, nag-contribute sila ng lahat ng mga bagay na kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay. Na po, um, so dito po pag-aaralan natin at tatanungin natin yung sarili natin sa mga oras na to, are you a kingdom asset? Amen? Bahagi ka ba ng kingdom na nag-a-add, nagko-contribute, 'di ba? O nagiging asset ka ba ng Panginoon sa mundong ito? Amen? Kasi hindi tayo mag-earn sa langit. Amen? Ang earning po natin, ang training ground natin is dito sa lupa. Amen? So pagdating natin sa langit, 'di ba? Doon na yung pagpuput ng crown. Amen? Kung ikaw ay naging valuable ba, naging makabuluhan nga ba ang totoong buhay mo dito sa mundong ito? Kasi ang pagpaparangal ng Panginoon sa langit po eh. Hindi naman sa langit po 'yun gagawin. At 'yun ay ginagawa mo dito sa lupa habang tayo po ay nabubuhay. No, bilang parte po ng kanyang kingdom. Amen? So, ang gusto ng Panginoon sa mga bagay na binibigay niya sa atin, bigyan natin 'to ng value. Kasi ikaw at ako, gusto ng Panginoon na maging asset. Kaya nga pinili ka niya at pinili niya ako. Amen? Maraming mga tinawag, pero hindi lahat pinili. Amen? Kaya dapat po magkaroon tayo ng interest, magkaroon tayo ng intentional, amen? Magkaroon tayo ng desire na po na magamit, na po, na samahan tayo ng Panginoon, na makasama natin ang presensya niya sa lahat ng ginagawa natin dito sa mundong ito. Kasi minsan po, ang ibang tao, nasa presence of God. Amen? Pero they are not in the house of God. Na po, minsan, minsan hindi mo makikita yung mga tao sa loob. Ano po, sa loob ng church. Pero hindi natin pwedeng sabihin na wala ang presensya ng Panginoon sa kanila. Lalo po sa panahon ngayon. Ano po, sa dami po ng mga churches ngayon na nagkalat, sa dami ng mga doktrina na nakakalat, amen po. No? Hindi lahat, hindi lahat po ng pumapasok at lumalabas sa church ng Panginoon, no po, ay kasama din nila ang presensya ng Diyos. Amen? Kaya nga minsan na po, ang Panginoon, hindi na minsan siya pumapasok yata sa mga church kasi hindi niya makita ang presence. Na po, hindi niya na makita na ang glory para sa kanya, hindi niya na makita kaya ang Panginoon naghahanap ng mga tao. Kasi ang pagiging kingdom asset, na po, ang pagiging kingdom asset po, hindi lang to about spiritual. Hindi dahil
nananalangin ka na buong araw, 'di ba po? Ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Hindi po ganoon. No, kasi ang Diyos, ano po, kung spiritual lang ang usapan natin, di sana hindi niya pinili si Peter, 'di ba po? Na nangingisda. Amen? Di sana po ang Panginoon sa church siya mismo nagpunta at doon siya nagpick ng mga tao para maging asset niya sa pagpapahayag at pagpapalawak ng kanyang kingdom. Amen? Kaya it's not about, dahil sasabihin mo, ikaw spiritual ka kasi dasal ka ng dasal, basa ka ng basa ng Bible. Ang tanong, fruitful ka ba? Diba po? Diba po? Hindi lang kasi yan basta, oh, kailangan mong magbasa, magkaroon ng intimacy sa Panginoon. Hindi lang ganun ang usapan pag tinawag kang kingdom asset. Amen? So, sa Panginoon po, no, hindi siya interesado sa big numbers. Interesado po siya sa big profits. No po? Kailangan ikaw, may profit ka na binabalik sa Panginoon. Sabi nga po niya no, sa scripture, sa master, yung about sa master gave talents, ano po, sa mga servant, dito po tayo magtututok, ano po, sa servant according to their value. Amen? No po? So, God can never make you a great because He will not profit from it. No, hindi kanya gagawing great ko lalo na po kung hindi siya magpo-profit doon. Na po, hindi naman siya nagpo-profit dahil great ka. No, o tingin mo great ka. Na po, hindi rin tayo ipaprosper ng Panginoon, na po, kung hindi po siya nag-gain sa atin. Amen? Kasi ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang bumabawi. Amen? Ang Diyos po ang nagkakaloob. Sabi nga ni Job, di ba? Ang Diyos po ang nagbibigay. Hindi pwedeng ang demonyo ang magbibigay sa atin. Na po, ang Diyos. Sa Diyos po nagmumula ang lahat. Amen? So, minsan akala ng mga tao, we're just blessed because we're blessed. Ano po? Dahil for the sake na tayo po ay bine-blessing lang ng Panginoon. Pero kung ikaw ay sensitibo at matalino ka, alam mo, no, being the child of God, alam mo na you are blessed kasi kailangan mo ding magpala ng ibang tao sa paligid natin. Na po? Hindi po lahat ng bagay na po naglalas sa mundong ito. Pero kung ikaw ay matalino at alam mo, 'di ba, na mag-profit sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen? Magagawa po natin kung tayo ay magkakaroon ng matalino, mahusay na po, at sensitibo tayo sa Panginoon kung bakit tayo pinagkakatiwalaan ng mga ability at gift ng Panginoon. Amen? So purihin po ang Panginoon, tayo po ay dumako sa Matthew 25:14 hanggang 30 po. Pasuyo na nga lang po sa English po, pabasa na lang po at Tagalog. 14 po hanggang 30 sa Matthew 25. Amen. 14 hanggang, ano po sis Bev? 30 po sa Matthew 30. 20. Okay, basahin natin muna sa Tagalog. Ang talinghaga tungkol sa tatlong alipin. Sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong papunta sa malayong lugar. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanila ang pera niya. Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kani-kanilang kakayahang magnegosyo. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ng isa naman ay 2,000 at sa isa pa ay 1,000. Pagkatapos ay umalis na siya. Ang alipin na binigyan ng 5,000 ay kaagad na umalis at ginamit sa negosyo ang pera at tumubo siya ng 5,000. Ganoon din naman ang ginawa ng alipin na binigyan ng 2,000 at tumubo siya ng 2,000. Pero ang alipin na binigyan ng 1,000 ay nagukay sa lupa at itinago roon ng pera. Pagkalipas na mahabang panahon, bumalik ang amo nila at ipinatawag sila upang magbalita tungkol sa perang pinagkatiwala sa kanila. Lumapit ang alipin na nakatanggap ng 5,000 at sinabi, "Ito po ang 5,000 na binigay niyo sa akin at ang karagdagang 5,000 na tinubo ko." Sumagot ang amo niya, "Magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kaunting ipinagkatiwala sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas mahalagipang halaga. Halika't makibahagi sa aking kaligayahan." Pagkatapos, lumapit naman ang alipin na nagbigay ng 2,000
At sinabi niya, ito po ang 2,000 na ibinigay niyo sa akin at ang karagdagan 2,000 na tinubo ko. Sumagot ang kanyang amo, magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kaunting pinagkatiwala sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi rin sa aking kaligayahan. Lumapit din ang alipin na binigyan ng 1,000 at sinabi sa kanyang amo, alam ko po mabagsik kayo at walang awa, inaani ninyo ang hindi ninyo tinanim at kinukuha ninyo ang pinaghirapan ng iba. Natakot po ako kaya ibinaon ko ang pera niyo sa lupa. Ito po ang 1,000 na ibinigay niyo sa akin. Sumagot ang kanyang amo, masama at tamad na alipin. Alam mo palang inaani ko ang hindi ko itinanim at kinukuha ko ang pinaghirapan ng iba. Bakit hindi mo lamang idinisposito sa bangko ang pera ko para sa pagbalik ko ay may makuha kong interes? Kaya sinasabi niya sa iba pang mga utusan, kunin ninyo sa kanya 1,000 at ibigay sa mayroong 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ng mas marami, ngunit ang wala ay kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo ang walang silbing alipin na yan sa kadiliman sa labas, doon ay iiyak siya at magangalit ang kanyang alipin. So basahin natin sa NLT, sa English. I-share ko na lang din yung screen para makita niyo mga kapatid. Ayan. So basahin naman natin sa English. So ito ay parable of the three servants. Again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. He called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. He gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and one of bag of silver to the last, dividing in proportion to their abilities. He then left on his trip. Then on verse 16, the servant who received the 5 bags of silver began to invest the money and earned 5 more. The servant with 2 bags of silver also went to work and earned 2 more. But the servant who received the 1 bag of silver dug a hole in the ground and hid the master's money. Then in verse 19, after a long time, their master returned from his trip and called them to give an account of how they had used his money. And in verse 20, the servant to whom he had entrusted the 5 bags of silver came forward with 5 more and said, Master, you gave me 5 bags of silver to invest, and I have earned 5 more. In verse 21, the master was full of praise. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount. So now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. The servant who had received the 2 bags of silver came forward and said, Master, you gave me 2 bags of silver to invest, and I have earned 2 more. The master said, well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount. So now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Then the servant with the 1 bag of silver came and said, Master, I knew you were a herdsman, harvesting crops you didn't plant, and gathering crops you didn't cultivate. I was afraid I would lose your money, so I hid it in the earth. Look, is your money back? But the master replied, you wicked and lazy servant. If you knew I harvested crops I didn't plant and gathered crops I didn't cultivate, why didn't you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some more interest on it. Then he ordered, take the money from the servant and give it to the one with the 10 bags of silver. To those who use well what they are given, even more will be given, and they will have an abundance. But from those who do nothing, even what little they have will be taken away. Now, throw this useless servant into outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Praise God.
Amen. So praise the Lord. So nakita po natin doon, ano, heaven is a man traveling in the kingdom of God is like a man traveling. Amen. So tayo po, ano, we are the kingdom of God. Ano po, para tayong traveler man, ano po, na nagpupunta sa far country. Amen. Who called his own servant. Amen. So dun sa pinakaunang verse natin, ano po, makikita natin doon, we are the servant of God. He calls us na po, na mag-serve sa Kanya who are in the house. Tayo yung mga nasa house. Amen na sabi niya doon, Psalms are gold, silver, di ba? Ano ba yung value mo? Amen? Paano mo ba pinapahalagahan yung pinagkatiwala sa'yo? Na po, these are asset. Na po, tayo po yung mga asset ng Panginoon sa Kanyang house. Na po, everyone, sabi doon sa parable po, ano, according po sa kanilang several abilities. Na po, hindi doon sinabi dahil mapanalanginin ka. Amen? Hindi dahil doon nagpa-fasting ka. Hindi yun yung ano, hindi yun yung tiningnan ng Panginoon dahil sa ability nila. Kung ano yung kaya mong i-contribute sa kingdom of God. Amen? So ang Panginoon po is based, 'di ba? Sa pinagkatiwala niya din sa iyo na ability, doon po siya nakatingin. Hindi dahil dasal ka ng dasal o hindi dahil fasting ka ng fasting. Amen? Sabi nga po doon, hindi dahil din iyak ka ng iyak o umaakyat ka sa bundok. Hindi po masama 'yon. Hindi masama 'yon na nag-aakyat ka ng mountain, doon ka nagdadasal. Hindi masama, hindi ko sinasabing masama po 'yon. No, pero dito po makikita natin on how, no po, paano ang principle ng Panginoon sa pagbibigay niya po, no, ng mga ano sa atin, ng value sa atin according po sa ating abilities. So minsan siguro nagtatanong ka bakit sa kanya binigay, 'di ba? At hindi sa iyo. Amen. So God created us na may kanya-kanya po tayong abilidad. No po? At alam niya kung ano yung mga bagay na pinagkakatiwala niya sa atin. God have the highest wisdom na mas mataas sa iyo at mas mataas sa akin. No po? Karunungan po na mas mataas sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi niya, ang pag-iisip mo hindi ko pag-iisip. Ang kaparaanan mo hindi ko kaparaanan. Kaya may mga bagay na panagkakatiwala po sa atin ng Panginoon based po sa ability na kaya nating ibigay. Kapag you are not matured enough yet, 'di ba, na i-handle yung mga bagay na 'yon, 'di ba? At sabi nga niya, 'di ba, kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit, na po, mapagkakatiwalaan ka sa malaki. Amen? So, makikita natin dito, God doesn't increase you because of any of them. Dahil mapanalanginin ka, dahil nagpa-fasting ka, hindi po ganun eh. Kasi kahit pa ganun ang klase ng katangian mo, sobrang spiritual mo, tapos hindi ka naman fruitful. Amen? Ano po yung profit ng Lord sa'yo? Amen? Kasi may pinapagawa po ang Panginoon sa atin sa mundong ito. Amen? So, mahalaga po ano na tingnan din po natin yung pinagkakaloob na ability sa atin ng Panginoon kung saan natin magagamit. Kaya nga bawat isa sa atin, tingnan niyo po, iba-iba tayo ng ability. Amen? And I believe, bawat isa sa atin is the asset of the Lord. Na po? So, ang Panginoon na, na nagbigay sa kanila ng bawat isa na po na pwedeng mag-benefit sa kanilang mga buhay na po, ine-expect din ng Panginoon na magkaroon din po siya na po ng profit sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya napakahalaga po ano na makita natin yung binibigay ng Panginoon according to their ability, your ability, my ability. Na po? Kaya nga yung Kristiyano na po na hindi nakakultivate yung kanyang ability, na po, meron kang pananagutan sa Diyos. 'Di ba? May pananagutan ka. Kaya nga yung isa na hindi niya ginamit, 'di ba, binaon niya. Meron kang pananagutan. Ikaw at ako, may pananagutan po tayo sa Panginoon. Marami sa tao, sabi niya, bigyan mo ako ng trabaho. Pero hindi naman sila dumadampot ng libro para mag-aral. 'Di ba? Sa anumang trabaho na gusto nilang makuha o nag-aaral ng mga bagong skills para sa mga trabaho kasi there's a new modern na sa mga panahon ngayon. Marami na pong mga modern ng knowledge, 'di ba? Ng mga skills na pwede nating pag-aralan. Amen? Kaya we are meron po tayong
liability na po sa Panginoon o yung tinatawag na pananagutan natin, no? Even sa bawat company na pinapasok mo, hindi ba may pananagutan ka kapag napabayaan mo yung pinagkatiwala sa yung trabaho, sa mga factory, di ba po? May pananagutan tayo. So bilang mga anak ng Diyos, na po, child of God, na tinuturuan, hindi ka tinawag na adult God, adult ng Diyos, di ba? Tinawag kang child. Kasi sa buhay natin, kapatid, bawat araw ng buhay natin, tuturuan ka ng Panginoon. Bawat araw ng buhay mo, no po, ipaprocess tayo ng Panginoon. God is not asking perfection sa bawat isa sa atin. Progress po ang hinahanap ng Panginoon. Amen? Na bawat araw, nagle-level up ka. Na ba, kinakultivate ka niya sa mga bagay na tinatanggal niya sa'yo, mga bagay na hindi mo kailangan at kailangan mo na dinadagdag naman niya sa bawat araw ng buhay mo. Amen? Pero kailangan pong maging sensitibo ka sa mga pinagkatiwala po sa atin bilang asset ng Panginoon sa kingdom niya. Amen? Kaya tanungin mo, ikaw at ako, tanungin natin yung mga sarili natin. Are we going to bring honor sa Panginoon? Amen? Sa mga profession po na ating ginagawa. Di ba po? Are you going to bring honor? O magiging dishonor ka? Amen? Kasi iba't ibang klase ng tayo nakatira sa great house. Sino ka doon? Ano ka doon? Amen? Kasi sabi niya doon, hindi lahat ng nakatira sa great house nagbibigay ng honor sa Panginoon. Yung iba, nagdi-dishonor. Amen? Hindi lahat ng nandun gold or silver. Yung iba gawa sa kahoy at putik. Ano ka doon? Are you the asset of Lord? 'Di ba? Sa trabaho mo, 'di ba? Nauunawaan mo ba talaga yung pinagkakatiwala sa iyo ng Panginoon? Nagpa-profit ba ang Diyos sa iyo? Amen? Kasi God chose Peter, 'di ba? Si Peter po pinili ng Panginoon. Na po, in his ability sa pangingisda. 'Di ba? Every single person na pinili po ng Panginoon, may mga kanya-kanyang specialist. At alam ko, ikaw at ako, you have a specialist. May mga skills ka, may mga ability ka, na po, to reach other people. Kaya tayo pinili ng Panginoon. At ganun din po, di ba? Ganun si Peter, siya yung pinaka. Di ba? Maraming naaakay na tao, kaya nga sabi ng Panginoon sa kanya, I will make you the fisher of men. Di ba? Hindi po nagpunta si Jesus Christ sa church para kumuha ng mga spiritual na tao doon o kumuha ng pariseo para mag-reach ng tao. Kasi He knows. Kilala ka niya. Di ba? Kilala ka ng Diyos. Kilala ako ng Panginoon. Kilala niya si Peter. Amen? Kaya dinil niya si Peter, na-encounter siya ni Peter. Amen? Dahil alam niya na si Peter po, namamahala ng tao, marunong siyang mag-reach ng tao. Di ba? May mga tao siya na pinapamahalaan. May mga skills po siya, how to manage. Amen? Ang tanong, are you the asset of God? Are you a kingdom asset? Di ba? Kasi Jesus is interested na po sa skills na pinagkatiwala niya sa'yo. Amen? Kasi kung sa pananalangin lang po, wala nang hihigit sa skills ni Jesus sa pananalangin pagdating po sa pananalangin. Kung hindi naman tayo gumagawa. Not everything is prayer. Na po, not everything is prayer. Amen? Na po, may mga bagay na pinagkatiwala sa iyo at sa akin ng Panginoon na gusto niya po makapag-profit. Amen? Na po, huwag tayong maging parang inutil na parang wala tayo pong pananagutan sa Panginoon pag bumalik siya. Na po, kaya hindi nakita ng Diyos, 'di ba? Si Peter para lang 'di ba? Nakita siya dahil alam ng Lord na may skill siya sa market, 'di ba? Nagtitinda siya, nakaka-reach siya ng mga tao, marami siya nakakasalamuhang tao, ginamit 'yon ng Diyos, 'di ba? Ang Diyos po matalino, alam niya ang strategy kung paano mag-hook ng mga tao na magkakaroon siya ng profit sa tao na 'yon. Hindi ba maraming naipasok na kaluluwa si Peter? Amen? Na po naging interesado ang Panginoon sa kanya dahil sa ability on how to communicate with people. 'Di ba? Kung paano ikaw, paano ka nagko-communicate sa tao, paano ka nagre-reach ng tao, paano ka nagre-reach ng mga kaluluwa, paano ka nag-a-approach sa tao is mahalaga.
Because you are the kingdom asset of God. Kaya nga kailangan kung ang mindset mo ay 'di ba ang kingdom ng Panginoon, dapat ang puso mo pinaghaharian ng Diyos sa mga bagay na ganap, kapuri-puri at kaluwal-luwalhati sa Panginoon. Yung ability na mag-manage sa tao, mag-approach sa tao, yung apologetic na pag-approach natin sa tao. Amen? Yung the way how we love them, how we forgive them. 'Di ba? Na kapag kasama ka ba nila, nararanasan ba nila yung presensya ng Panginoon sa'yo? 'Di ba? Remember si Peter po, may mga servant siya na kasama sa boat. Amen? Lahat yun nagtatrabaho sa kanya. Amen? Yung ability niya, how to lead people, 'di ba po? Bawat isa sa kanila, no, he is a leader. He's a kind of leader po. No, kahit papangingisda lang yun. No, lahat ng bagay, no po, kailangan talaga marunong ka mag-lead, 'di ba? Marunong ka, we have different kind po ng skills na binigay po ng Panginoon sa atin. Yung tinawag ng Lord si Matthew, 'di ba? Sa tax collector naman siya. Iba naman yung ability na meron siya. Si Dr. Luke, iba din ang ability na meron siya. Pero lahat ito nakasalamuha sa tao. Nakita niyo po? Lahat ng tinawag niya, mga asset na tinawag ng kingdom para sa kingdom ng Panginoon, asset ng Panginoon dito sa mundong ito. Kaya ang tanong, are you the kingdom asset of this world? 'Di ba? Ikaw ba yung nakatira sa great house, 'di ba? Na nagiging mabunga at nakikitaan ng mga gawa, 'di ba po, na hindi ng kabanalan sa mundong ito? Ng katwiran sa mundong ito, ng righteousness sa mundong ito, dahil alam mo that you are called, that you are chosen, that you are a child of God, na hinahanap ng Panginoon yung maturity mo to grow. Kaya minsan siguro po, wala pa sa atin yung mga bagay na hinahangad natin because God is looking forward sa cultivation na ginagawa niya sa'yo. Amen? Kaya yung mga pinagkatiwalaan niya ng 5,000, 2,000, di ba? Alam nila na kailangan mag-profit ang Panginoon, kailangan may pakinabangan ng Diyos, di ba? Naging matalino sila sa paggamit. Amen? Dahil alam nilang may babalik na mangongolekta. Ganun din tayo. Jesus is coming. Next, di ba may second coming po ang Panginoon? At tatanungin niya tayo. At tingnan niyo po yung sinabi dun sa verse, di ba? Dahil ikaw ay naging tapat, di ba? Halika, samahan mo ako. Di ba? Sabi niya, so ibig sabihin, kapag hindi nagkaroon ng profit sa iyo ang Panginoon, di ba? Pwedeng itakwil ka niya, hangal, sabi niya dun sa isa. Di ba? Dahil wala siyang ginawang kahit ano sa pinagkatiwala sa kanya. Do you think you are exempted, kapatid? Kung may mga bagay na pinagkatiwala sa iyo, skill, ability, mga gift na binigay sa iyo ng Panginoon, are you exempted? Palagay mo, ikaw exempted ka? 'Di ba? Sabi nga niya, 'di ba? Kilala kita. 'Di ba? Minsan kasi akala natin God is only grace lang. 'Di ba? Meron din po ang Panginoon justice, 'di ba? Sa mga bagay na pinagkakatiwala niya. 'Di ba? May magdidemand din ang Panginoon sa iyo at sa akin. Kaya napakadelikado kapag ikaw, napaka-dangerous po if you are selfish. Amen? Kaya ang Diyos po, kung atin lang susuriin at titingnan sa bawat kwento na nababasa natin, hindi lang siya basta naghahanap na po, ng mga taong espiritual. Hindi ganun nag-work, 'di ba, ang kingdom ng Panginoon. 'Di ba? Naghahanap din po siya ng mga tao po na magpa-profit at alam pahalagahan yung mga pinagkakatiwala niya. Kaya maraming mga Kristiyano na mahirap na po kasi ayaw nila magtrabaho. Hindi yun dahil sa devil. Hindi dahil sa demonyo o hindi nagbukas ang pintuan ng Diyos. Amen? Kasi nga, sabi nga ni Job, di ba? Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang bumabawi. Di ba po? Walang binigay ang demonyo. Wala po siyang binigay. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng bagay. Sabi niya, hindi some. Lahat ng bagay. Amen? Kailangan mo po nating maintindihan na ang Diyos ang nag increase sa bawat isa sa atin. Kaya kung tayo po ini-increase ng Panginoon, na po, ang increase darating sa atin. Ang upgrading dadarating sa atin kung marunong tayo at matalino tayong gamitin yung mga skill. No po?
Diba? Habang nagko-commit tayo ng lahat ng plano natin sa Panginoon, hindi sinasabing masamang manalangin. Diba? Sabi nga ng Lord, i-commit mo lahat. Pero kung ikaw naman yung klase ng tao na wala ka nang ginawa kundi magmanalangin 24 hours, maghapon, di ba po, na wala ka namang ginagawa, diba? It's not about that. Tapos wala kang naipapasok na kaluluwa sa kaharian ng Panginoon, hindi ka nagiging mabunga. Amen? Kasi ang kingdom mindset, no po, is to harvest. Diba? Dapat nag-harvest tayo ng mga tinanim. Nagiging mabunga at nagiging fruitful tayo. Nag-i-increase tayo. Diba? Hindi ka lang trabaho ng trabaho. Amen? Hindi lang po palago ng palago yung buhay natin. Dapat meron din tayong nagkakaroon din ng profit sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya nga nagsisimula ito sa pamilya natin. Amen? Kapag dating po sa mga paglago, it's about grace na pinagkatiwala sa iyo, na binibigay sa atin ng Panginoon para magkaroon tayo ng speed result. Amen? Sa pagiging asset natin bilang pinagkatiwalaan ng Panginoon. Amen? Katulad po, kapag binebless tayo ng Diyos, amen? Kung paanong binless si Jacob, di ba? Kahit na inagaw niya yung ano ng kapatid niya. Di ba? Hindi nagalit sa kanya ang Panginoon. Sabi pa nga niya, Jacob, I love. Esau, I hate. Sabi niya pa. Di ba? Walang naging problema ang Panginoon kasi alam gamitin ni Jacob, 'di ba? Yung ability na binigay sa kanya, na kinuha niya kahit pa sabing inagaw niya 'yon, no po, may nag-profit po ang Panginoon sa kanya. Sa kanya pa nga nagpakita ang Panginoon, nakita niya yung gate ng ng langit, kalangitan. Amen. 'Di ba? Tingnan niyo, nung nakita niya yung gate ng kalangitan na yung Israel pala, doon pala bumababa at umaakyat, 'di ba? Anong ginawa niya agad? Alam niyo ba, kung babasahin niyo po yung kwento, wala siyang ibang dala, pero dala niya, may oil siyang dala nung panahon na yon. Di ba? Nagtayo agad siya ng altar. Amen? Di ba? Dahil gusto niyang maging kingdom asset. Nung panahon na nanaginip siya at nagpakita sa kanyang Panginoon, altar agad ang tinayo niya para mag-alay. Di ba sa Panginoon? Na ito yung gagawin niyang altar. Babalikan niya yon pagdating ng tamang panahon. Amen? At lahat ng hinawakan ni Jacob, di ba? Nung siya ay nagsimula pa ng walang-wala sa kanyang uncle, di ba? Di ba po, na-bless lahat, nabe-bless lahat. Kaya nga, niloko siya ng kanyang uncle, di ba? Na pinakasalan niya. Naglingkod ulit siya ng seven times. 7 years. Amen? At lahat yun nabe-bless. Nagdo-double, nagmumultiply because Jacob is blessed. No po, hindi pwedeng nakawin. Kapag ikaw binless ng Panginoon, sabi nga ni Pastor kanina, walang sorrow. Di ba? May kapayapaan ang binebless ng Diyos. Hindi nananakaw ng kaaway kasi protektado yon ng Panginoon. Amen? Hindi pwedeng puro kaaway ang lagi nating sisihin. Kasi naniniwala po ako nung sinabi ng demonyo kay Yahweh, di ba? Na anong pinangahawakan sa ni Job dahil binibigyan mo siya ng kayamanan? Diba? Dahil pinagpapala mo siya. Bakit mo alam? Diba? Kasi sinubukan mo na galawin yung mga bagay na pagpapala sa kanya, pero dahil protektado si Job until the day na pinahintulutan siya, di ba, ng Panginoon na galawin ang lahat ng pagpapalang binigay kay Job, dun lang siya nagkaroon ng way na matouch yung mga bagay na yun. Kasi kapag pinagpala ka ng Panginoon, hindi pwedeng agawin ng demonyo kung hindi pahihintulutan ng Panginoon. Di ba? Nag-attempt siya na galawin pero hindi niya magalaw because we are protected. We are protected. Amen? Meron tayong wall of fire. Meron tayong wall of protection na nagmumula sa Panginoon. So it's not, hindi lang po, dahil nakita nyo kung paanong mag-serve si Job that time, may altar din siya. Amen? May altar siya. Na dun siya nagsaserve sa Diyos kasi alam niya, nauunawaan niya. Diba? Kung bakit tayo, dapat maunawaan din natin kung bakit tayo tinawag ng Panginoon. Dapat meron din tayong altar na laging hinahain sa Lord because we are the kingdom asset. Amen? Alam mong mag-serve sa house of God. Alam mong mag-serve sa servant of God. Kasi yun yung ginawa ni Elias kay Elijah. Amen? Nag-serve siya kahit di naman siya tinawag ni Elijah.
Nag-serve siya kasi may gusto siyang makuha kay Elijah. Amen? Kapag may gusto kang malaman, kapag may gusto kang marating, may gusto kang makuha. Amen? You have to serve. Kailangan mo mag-serve. 'Di ba? Gusto pa nga siyang i-trick ni Elijah eh, 'di ba? Gusto pa siyang i-trick ni Elijah nung umalis si Elijah. 'Di ba? Anong gusto mo sa akin? Sabi niya, I want the portion, 'di ba? The spirit. Double portion of your spirit. Kaya nga nung umahon si Elijah, 'di ba? Nag-serve siya ng matagal. Walang gusto nag-serve, mag-isa lang naghahayo si Elijah that time. Pero ito yung isang tao na iniwan niya yung trabaho niya para mag-serve sa lingkod ng Panginoon dahil alam niya kung ano yung meron kay Elijah. Ikaw, 'di ba? Why you're serving to your pastor? Why you're serving to your leaders? Why you're serving to your mentors? 'Di ba? Kasi alam mo, kung matalino ka, alam mo na may profit 'yan sa'yo. 'Di ba? May matututunan ka doon. Matututunan mo humility, matututunan mo submission, matututunan mo, 'di ba? Yung mga bagay na hindi mo alam, na alam nila, na pwedeng hindi pinagkatiwala sa'yo. You will grow. Kasi alam mo, 'di ba, na because of these people, 'di ba? Diyan kila Tatay Reb yung mga wisdom. Kila Nanay Ruth, yung mga wisdom na pinagkakalob sa kanila, yung mga ability na meron sila. 'Di ba? Nagagabayan ka because 'di ba? Nakikita mo ahead or sa mga apostles, 'di ba? Sa mga prophet, 'di ba? Nakikita mo ahead. Nakakapag-ingat ka sa mga bagay ahead of you. Kasi ang prophecy hindi to panghuhula. Ang mga ability to prophesy, 'di ba, ay mga bagay na mangyayari ahead of your life na sinasabi na pwede nilang sabihin sa iyo na pwedeng maganap sa buhay mo kung matalino ka. Amen? It's not guessing na Rochelle, 'di ba? Ito yung magaganap sa buhay mo, hindi. Prophecy is mga bagay na magaganap in future. Diba? Kaya nga yung mga propesiya ng mga prophet na ginamit before is mga bagay na pinaalam at pinaunawa sa kanila ng Panginoon because they live in the kingdom mindset. Kaya sila ginamit na kingdom asset. Kaya ang tanong, are you one of them? Am I one of them? Diba? Kaya napakahalaga po, ano, napakahalaga na give yourself na po ng ability na ma-influence yung family mo, yung people sa kapaligiran mo, 'di ba? Na when you speak, 'di ba? Kapag nagsasalita ka ba, 'di ba nakakapag-deliver ka ba ng mga soul? Kapag nagsasalita ka ba, nagkakaroon ba sila ng wisdom, ng karunungan, ng kaunawaan when you speak? Kapag nagsasalita ka ba, 'di ba may mga soul ba na nagkakaroon ng belief o pananampalataya sa Diyos na sinasamba mo dahil nakikita nila yung buhay sa bibig mo? Then nakikita nila yung yung ini-speak mong life instead of curse, 'di ba? Don't be a vessel na nagdi-dishonor sa Diyos. 'Di ba? Na sinasabi mo that you are in the great house but you dishonor God. Amen? Kasi naniniwala po ako, God doesn't let go of His investment easily. Kaya kapag ikaw naging become asset ng Panginoon, 'di ba? Kaya nga hindi ka lang basta child of God. Meron tayong responsibilidad, meron tayong may pinahintulutan tayo ng Panginoon sa mga bagay na pinagkaloob niya sa atin at pinagkatiwala niya sa atin. Amen. Kaya nga sabi, do not grieve the Spirit. Kapag sinasabing no, 'di ba? Huwag mo siyang i-dishonor dahil lang sa mga wants mo na hindi naka-align sa gusto ng Panginoon. Kasi kapag ginawa kang asset ng Diyos, God, 'di ba, hindi papahintulutan ng Panginoon na matouch ka ng kahit sino. Amen? Hindi papahintulutan ng Panginoon ma-destroy ka. Amen? Kaya nga kung matalino ka, tingnan niyo si Elijah, nag-serve siya, 'di ba? Nag-serve siya nung paalis na si Elisha.
Nung nagpaalis na si Elijah, dahil gusto pa nga siyang i-trick, sabi ko nga po, gusto siyang i-trick ni Elijah in a way na nung lumipad siya, umangat niyang ganyan, sabi pa nga ni ano ni Elisha, Lord, sabi niya ganoon, yung sinasabi ko sa iyo, yung pangako mo sa akin, 'di ba? Muntik niya pang ano, kaya anong ginawa po ni Elijah, 'di ba? Binaba niya yung kanyang ano ba yun, yung parang pinakatela, 'di ba? Na binigay niya kay Elisha, 'di ba? Pero tingnan niyo after ni Elisha, 'di ba? Naging sobrang makapangyarihan si Elisha. Amen. Pero hindi niya pinahintulot na katulad niya, hindi niya binigay sa iba. Hanggang sa siya'y mamatay. Di ba? Hanggang yung bone niya nakakapagbuhay. Di ba? Nagbigay ng buhay. Nung nadikit sa bone niya, yung ano, bangkay. Di ba? Ganun yung kapangyarihan. Di ba? Na pinagkaloob ng Panginoon. Ganun dahil naging matalino siya na mag-serve sa servant ng God. Di ba? Kaya are you wise enough? 'Di ba? Naakala mo ba kapag nagse-serve ka sa mga lingkod ng Diyos is, 'di ba po, nagiging maliit ka? Hindi. Sa mata ng Panginoon, 'di ba, natutuwa siya sa iyo kasi you know how to submit, you know how to serve. Amen? Kaya napakahalaga po, ano, wag nating hayaang ma-destroy yung makurap tayo because of knowledge ng mundong ito. Kasi yun yung nangyari kay ano sa devil, 'di ba? Yun ang nangyari kay Satan. Nakurap yung wisdom. Amen? Huwag mong hayaan. Dahil sa knowledge lang ng mundong ito, makurap yung wisdom and understanding na binibigay sa'yo ng Panginoon. Kasi ikaw ay asset ng Diyos. Kapag binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon, di ba, no one can stop you sa bagay na sinimulan niya sa'yo. Kahit sa mga bagay na imposible. Di ba? Pero kung hindi ka asset ng Panginoon, you will lose things. Di ba? Katulad nung isa na pinagkatiwalaan. Di ba? Justice naman ng Lord eh. Pero alam niya yung ability na ibibigay sa kanya kasi alam naman ng Diyos na hindi niya palalaguin. Kaya 1,000 lang ibinigay sa kanya. Diba? God know tayo personally. Alam ng Diyos tayo. By name, kilala niya tayo. Alam niya rin yung ability na pinagkatiwala niya. Kaya do you think nagkamali ang Diyos na pagkatiwalaan lang siya ng 1,000? Hindi. Kasi God knows na hindi niya imumultiply yun. Amen? Kaya tayo po, maging fruitful tayo. Na po, kasi kapag hindi tayo naging fruitful, nagalit siya. 'Di ba? Hindi niya binahagi. Hindi siya nakisaya sa tao na 'yon. Kundi kinuha at binigay doon sa naging masigasig at napagkatiwalaan. Sabi nga kung ikaw ay mapagkakatiwalaan sa maliit, lalo kang pagkakatiwalaan sa malaki. Amen? Hindi naman nagmamadali ang Diyos katulad mo eh. Kasi bakit? Maaring ikaw limitado ka, but God hold the time. Amen? Hindi siya nagmamadali. Amen? Kaya minsan nag-fail tayo kasi may mga bagay na minamadali natin. Amen? So matuto po tayo na magbigay ng profit na po sa Panginoon. Actually, sa totoo lang, na po, kung titingnan natin, in a way po ng mindset po, spiritually, or bilang lingkod ng Panginoon, we don't give Him any profit anyway. Hindi naman talaga tayo nagbibigay ng profit sa Diyos eh. Ang Diyos din naman ang tumutulong at naglalagay sa ating puso at desire. Amen? Dahil pinili niya tayo. Amen? Kaya nga, the reason why Jesus was about His Father business is because He wanted to profit His Father. Kaya ganun din tayo. Amen? Bakit tayo pinagkatiwalaan ng Diyos sa lahat ng ability na meron tayo? Because God want us. 'Di ba? Dapat ang mindset natin, ang kingdom mindset natin is maging asset tayo ng Panginoon. Na we do the business of our Father because we wanted to profit our Father. Na ba? Na maging mabunga tayo. Amen?
Di ba po, na glory to glory, nakikita yung progreso sa atin, nakikita yung holiness sa atin, nakikita po yung righteousness ng Panginoon sa atin. Dahil hindi gumagamit ang Panginoon nang hindi po lumalakad sa kabanalan. Amen? If you are in a great house, amen, you must be great. In the name of Jesus. Bawat isa po sa atin nawa, patuloy tayong maging kingdom asset ng Panginoon at magkaroon ng kingdom mindset. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we praise you, God. We thank you, Father God, na tinuturuan mo kaming i-value lahat ng bagay, Panginoon ko, na pinagkatiwala mo at pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Lalo po ang buhay, Panginoon, na tamatamasa ng bawat isa, O Diyos. Patuloy mo kaming pagkalooban, Panginoon, ng kaunawaan, O God, kung paano po ito na magamit, na mas mag-reach pa kami ng more soul, na magkaroon kami ng skill, Panginoon, na magpa-profit, Panginoon, hindi lang po ang aming buhay, kundi mga tao sa paligid namin, O God. O kung paanong ikaw, O Diyos, hallelujah, ay naging isang pagpapala sa lahat ng tao sa mundong ito. Lord, salamat, Panginoon, na kami ay ibine-bless mo upang maging pagpapala rin sa ibang tao. Ama, salamat po sa pagpili mo sa bawat isa sa amin. Nananampalataya po kami na marami kang tinawag pero hindi lahat pinili mo. Kaya Lord, salamat po sa biyaya mo. Salamat sa pinili mong laging bagong awa na binibigay mo araw-araw. Salamat sa grasya mo. Salamat, Panginoon ko, sa wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon. At yung wall of protection na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin, Ama, na huwag kaming ma-distract, huwag kaming makurap, Panginoon, huwag kaming maihalo, Panginoon, sa mga kambing, O God, at patuloy kaming matuto, Panginoon, that we are a servant who serve a shepherd na katulad mo. Salamat po, O Diyos, purihin at dakilain ka, Ma, sa pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pinakamataas na pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, your Holy Son, your only Son, in Jesus' name. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa. Isang mapagpalang gabi po. Amen. Maraming salamat, Sis Web, sa pagbahagi ng salita ng Panginoon ngayong gabi. And ngayon naman po, tayo ay dumako sa reflection galing sa ating mga kapatid. And po, may tawagin naman po natin ngayon si Brother Dut. Makakapagsalita ka po ba? So, ayan po. Sige po, bago po ako makapagtawag, ako po muna ang mag-share sa naibahagi ni Sis Beb ngayong gabi. Lord, grabe lang yung reminders ng salita ng Panginoon ngayong gabi na we really have to be a kingdom asset para magkaroon tayo ng kingdom mindset, di ba? Na bago kapag katiwalaan, alam mo yun na dapat kung ano man yung meron ka na ipinagkaloob sa iyo ngayon ng Panginoon, hindi mo hinahayaan na ano ba? Hindi mo hinahayaang maihalo ka doon sa mga kung ano yung mga nakasanayan natin ngayon, 'di ba? Kasi alam mo yung mindset na ay dahil nandito ka na, nag-level up ka na, lalo na pagdating sa kung ano man yung mga bagay na ipinapagawa sa iyo ng Panginoon, hindi ka na sumasabay lang doon sa mga bagay na kung ano yung nakikita mo sa paligid mo, di ba? And alam mo na, mas naiintindihan mo na kung ano ba yung mga dapat mong iwasan, dapat mong gawin, di ba? So, para mas marating mo yung kingdom mindset na yun. Kasi alam natin maraming mga temptations, maraming mga bagay na nakapalibot sa atin na maaring makapag, sabi nga ni Sis Beb, di ba, na makapag-corrupt ng ating isipan at ng mga bagay na ginagawa natin. Pero once you already know what you really have to do, yun na, eto na ako, eto na yung mga bagay na pinapagawa sa akin ng Panginoon, and mas maiintindihan mo na din na
hindi mo kailangang sumabay sa mga bagay na nakikita mo sa paligid. Di mo kailangan sumabay sa uso na dahil ito yung ginagawa nila, ito na din yung gagawin mo. Diba? So, yun lang po. And maraming salamat po. Next naman po, tawagin natin si Pastor Sammy. Amen. Praise God. Napakaganda nung start natin ngayon, no, sa ating topic. Praise God. Thank you, Sis Bev, for sharing the Word of God ngayong oras na ito. Napakaganda ng message for kingdom mindset, no? So, kingdom mindset yung topic natin. So, napakaganda kasi it's all about pagiging asset, no, na nating mga Kristiyano dito sa mundong ito. Na tayo pala ay mga asset, and then it talks about din yung stewardship, 'di ba? Na kaya 'di ba nung naalala ko nung nagsisimula tayo dito sa itong year ng 2025 dito sa TGPM. So we have started yung pag-aaral ng spiritual gifts. Kung naalala niyo po ba yung mga kapatid? So nag-aaral tayo ng spiritual gifts. So part ng ating spiritual walk talaga sa Panginoon, sa relasyon natin sa Panginoon, is yung magamit tayo ng Panginoon talaga. So meaning, in short, hindi tayo tagapakintab ng upuan. 'Di ba? Yun nga laging mga biro ng mga pastor, no? Even doon sa sa office, sa church tayo, hindi tayo laging nakupo lang. So we are really called to serve, 'di ba? To serve God, serve the local church, serve your brothers and sisters, no? And disciple. Honor God and make disciples. Yan po talaga ang ating mission dito sa mundong ito, no? So tama naman din kanina yung nasabi ni Sis Bev na we are not just nandun lang tayo sa prayer time, Bible time, which is hindi masama yun. Kasi siyempre, ang puhunan natin para tayo magamit, kailangan magamit muna tayo. Mabago muna tayo. So we cannot be changed unless wala tayo dun sa intimacy na tinatawag. So meaning, pag tayo ay meron na tayong tamang character dahil we spend time with God, we read the Bible, we pray, dapat namumungay tayo. Kasi kung lagi tayong nagpipray at tayo ay nagbabasa ng Bible, we have a deeper intimacy with God, dapat it translates to action. So yun yung sinasabi din dito, no, na kung kasi pag you are intimate with God, you are really praying, you are really reading the Word of God, nakukuha mo yung heart ng God. Yung mata ng God, mata mo na din. Yung heart ng God, nagiging heart mo na din. Yung kamay ng God, nagiging kamay mo na din. Yung paa ng God, ang paa ni Jesus, paa mo na din. Di ba? The more you spend time with God, the more you really spend time in prayer, which is yung tinuturo natin dito sa TGPM, yan yung pinaka-basis natin, yung really yung intimacy, dapat nagtra-translate, dapat nakikita sa result, sa actions din. Nagtra-translate yan sa mga kaluluwa. Na, kasi siyempre, if ikaw, kung lagi mong kasama, kung nasa gobyerno ka, no? Kung lagi mong kasama yung presidente, di ba, kung kaibigan mo siya, close kayo, di ba nagkakaroon ka din ng kaisipan na ganito, na mga visionary, na mga plano para sa bansa. Kasi lagi mo siya nakikwentuhan, lagi mo siya nakakasama, nalalaman mo yung mga plano niya, adikain niya para sa bansa. Tama po ba? Likewise, ganun din po sa atin, no? The more na you spend time with God, the more nakukuha mo yung heart niya, nakakapture mo yung heart niya na ito pala. So hindi lang doon natatapos sa sinave tayo ng Panginoon, na nasave tayo, isunuko natin ang buhay natin sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang Lord and Savior, we repent on our sins, tapos nabaptize tayo sa tubig, sa banal na espiritu tayo nabaptize, hindi naman doon natatapos yon, di ba? So kaya nga, yung mga churches, tayo mga believers, paano ba tayo lumago? Paano ba tayo dumami? May isa ding ginamit ang Diyos na para masave tayo. Remember, ako ay nasave through 700 Club Asia.
Tapos may nag-disciple sa akin doon sa una kong church. Kaya din ako naging ganito. So someone discipled me. Dito pagdating sa TGPMs, ito na-mentored naman din ako nila Nero, nila Tate Rev. So I was mentored din as well. So lumalago ako. And then sa current church ko din, so I was mentored. I'm mentored there. 'Di ba? So yun yung mga ganung bagay. So there are people na ginagamit ang Panginoon for us to grow na para ma-reach out yung dating tayo na lost at tayo ay naging believer na. No? So it doesn't stop talaga na tayo ay nakaupo lang. Ayan, 'di ba? Imagine isang gawain, no, isang church service na yung pastor lang siya yung prayer, siya din yung worship leader, siya din yung MC host, siya din yung instrumentalist, siya din yung preacher, siya din taga-ayos ng upuan, o siya din yung sa evangelism, discipleship, ano pong mangyayari? Yun po ang realidad, no? That's the reality. Na kaya 'di ba nung way back in January na tinakil din natin yung spiritual gifts. Because iba-iba tayo ng gifts, no? Iba-iba din ng abilities na ibinigay sa atin. Yung parable of the talents kanina yung parable of the three servants na binasa natin kanina, yung pera na yon, hindi lang pera yun na pinagkatiwala sa atin ng Lord. It also speaks yung mga resources natin at even yung mga abilities, mga gifts na ibinigay sa atin ng Panginoon. So ang pinakatanong dyan, di ba? Kamusta na yung mga gifts natin? Nabuburo ba? Natatago ba? O ikaw ba ay nagagamit? Kasi nga 'di ba, pag ikaw ay nabago, magagamit ka. You will be useful for occasion. Like ngayon, alam naman po natin tayo po ay nasa kahuling panahon na. Ang tanong, tayo po ba ay nagagamit? I remember, meron din sinasabi si Paul, no, dito sa New Testament. Sabi niya, kailan ko ba kayo turuan ng mga elementary teaching? Graduate na kayo dyan eh. Dapat nandito na tayo sa part na dapat tayo na yung nagtuturo, tayo na yung nagdi-disciple, 'di ba? Tapos na tayo doon sa basic, 'di ba? Sa elementary teaching na about prayer, tuturuan pa ka namin kayo about word of God. Always continuous naman 'yun. Pero ang isang Christian, hindi dapat siya stagnant. God desires us to be used by Him, mag-grow, mag-mature. Yun po ang ibig sa atin ng Panginoon. So, hindi tayo nandun palagi sa kalagayan na tayo ay tinatawag na baby Christian. Di ba pag baby Christian, bago ka lang tumanggap sa Panginoon, expected naman din yan na kahit wala ka munang ministry, okay lang naman yan. So, ang unang ministry mo sa Panginoon, talagang spend time with God. Kasi yan yung pinaka-foundation. Although, kaya nga hindi agad pinapasabak sa yung mga tao na hindi pa talaga malalim sa Panginoon, sa intimacy. Hindi mo agad-agad yan pinapasabak sa pulpito. Kasi baka yung character niya, ah yun yung lumamon sa kanya. No? So baka imbis na maging blessing, maging luciferic yung gifting, di ba? So may mga ganon na ah, basta super gifted pero yung ugali taliwas sa pagiging Kristiyano, pagiging Kristo. So kaya dapat 'di ba? Meron talagang season na pag nandito ka sa season ng intimacy, inuhulma tayo ng Panginoon, talagang anihin natin yung intimacy na yan. Yung spending time with God. And then sa panahon na ikaw talaga ay consistent na, lumalalim ka na sa salita na sa relasyon mo sa Panginoon, dumarating ka, minsan kusa pa nga magvo-volunteer ka na, ay pwede ba ako pastor pwede ba ako brother, sister, pwede ba ako um, leader, pwede ba ako maging part ng ganitong ministry? Di ba pag dumating ka sa maturity na yon, di ba? So, hindi naman din instant lahat-lahat, no? Yung ating paglago. So, ngayon, talagang na-remind talaga tayo na dito sa mensahe na to, personally ako din, na-remind ako na asan na tayo ngayon? So, self-check, babalik tayo sa sarili natin.
Nagagamit ba tayo ng Panginoon? Ano ba yung plano na sa atin ng Panginoon sa panahon ngayon? O tayo pa rin ba yung aakayin? Na dapat hindi na tayo yung inaakay eh. Yung pahirapan pa imbitahin sa church, pahirapan pa imbitahin sa mga gawain. Dapat kung matagal na tayo sa Kristiyano, tayo alam na natin yung Biblia, alam na natin yung prayer life, dapat tayo na yung natuturo. Diba? Tama yan. Actually, yan din ang mga problema ng mga churches, no? Ang kukonti ng workers talaga. Ang kukonti yung humahayo. Ang kukonti yung mga nagdi-disciple. Diba? So, ang kukonti nag-evangelize. Ang kukonti. Ay, ganoon naman talaga eh. Pero ang sabi naman ng Lord, pray to the Lord of harvest. Kasi si Lord naman talaga yung magsisende. Siya naman din talaga yung pumipilo. Diba? Katulad ng mga 12 disciples. So ngayon is really a reminder for all of us na pagkahanga din natin na kung nasaan man tayong kalagayan ng spiritual ngayon, kung tayo pa ay bago pa lang sa pananampalataya, pagka naisin natin someday, Lord, anong plano mo sa akin? Alam ko na, Panginoon, yung mga gifts na ibinigay mo sa akin, paano mo ko magagamit sa mga giftings na ito na ibinigay mo? Wherever we are. So, ang paghahayo naman ay hindi lang din sa loob ng apat na corner ng simbahan, no? So, yan ay nangyayari sa labas. Unang-una, sa ating pamilya, ilan na ang iyong naidala sa Panginoon. Kung hindi man ikaw ang gamitin, um, yung bunga sa karakter. Nakita mo ba? Nakita ba nila sa iyo yung pagiging Christ-like sa pananalita, 'di ba? Sa pakikitungo mo sa pamilya mo. Kung hindi mo sila madala talaga literal. Kung hindi naman ikaw yung gagamitin na Lord para i-disciple sila, meron naman mga ganong kaso. Pero nakita ba yung bunga ng fruit of the Holy Spirit sa iyo, 'di ba? Second, sa mga katrabaho natin, sa schools. Kaya nga sa school, 'di ba, meron din tinatawag na mga campus ministry. Praise God. Alam mo, grabe yung Gen Z ngayon. Gen Z ngayon is really talaga kailangan nila si Lord. Pero sinong hahayo? Sinong paa ni Lord doon? Sino yung bibig ni Lord doon? Yung mga estudyante din, yung mga youth din na nandoon. Amen? Sino naman yung paa ni Lord o kamay ni Lord o mata ni Lord sa opisina? Hindi ikaw po at ako ng mga nagtatrabaho. Amen po ba? Yung influence na ibinigay sa atin ng Panginoon, may purpose yan. Amen? I remember si Joseph, di ba? Tingnan niyo si Joseph. Pinadala pa sa, ang namin nangyari sa kanya, pinadala siya sa Egypt. Yung pala, magiging gobernador pala siya sa Egypt, no? Pinagkatiwala siya ng Pharaoh. Imagine how God uses him in Egypt. Ikaw din, kapatid. At ako. Wherever we are, ng first person, hindi naman lahat tinawag sa full-time. Amen po ba? Hindi ko naman din sinasabi sa inyo magpastor kayo, 'di ba? Hindi naman lahat ganoon eh. Malinaw na sinabi ng Biblia, not all are pastors, not all are teachers, not all are prophets and apostles. Hindi po natin sinasabi yan dito. Biblically speaking, tayo po ay may kanya-kanyang assignment. Kumusta yung assignment mo? Kung assignment mo ngayon ay pamilya mo, gampanan mo muna yan. Kung tawagin ka ni Lord na pa sa full-time ministry soon, maging faithful ka muna sa ngayon. Di ba tulad nung hindi ka man bibigyan ni Lord ng kahit may vision na ganun, kung sa panahon ngayon na pinagkatiwala niya sa'yo, kahit isang tao lang yan, hindi ka maging faithful sa pangalaga sa kanya, hindi ka niya pagkakatiwalaan sa marami. Yan yung biblically speaking na tinatawag. 'Di ba? Kung ikaw man ay tinawag sa full-time. Kung hindi mo tinawag sa full-time, okay, yung iba naman ay ginagamit sa iba't ibang larangan, 'di ba? Doon sila ginagamit ng Panginoon. Yung iba sa pagbibigay. Doon sila ginagamit ng Panginoon. Kapala ka pinayaman ng Panginoon, para ikaw ay magsuporta sa mga missionary. 'Di ba? Magsuporta sa mga mahihirap na dapat yung gobyerno yung ang tumutulong, 'di ba, kinukurakot. Maling ikaw ay isa sa mga non-government private individual
o persons o grupo na tutulong sa mahihirap. Baka yan naman yung ministry na talagang inassign sa'yo ng Panginoon. You are involved sa mga Christian organization, mga ganyan. So alamin po natin yon. So balikan natin. Minsan talagang ito rin yung bago ko magtapos, no. Minsan pag wala tayong ginagawa, naging idle tayo, doon tayo natake ng kaaway. Promise, I've been also experienced that, no. Yung alam mo yung idle ka, maraming panahon sa time wasters ba sa mundong ito, mas doon ka vulnerable, 'di ba? 'Di ba? So, yun po. Praise God, no. So, kung saan man tayo, ako sa opisina, ako alam ko na hindi pa ako tinatanggal ng Lord. Ilang beses ko yung pinilid sa kanya, Lord, full time po ba ako? Resign na po ba ako? Ang tagal. Hindi niya sinasabi sa akin na mag-resign na ako. Ilang beses na ako nakapagpasa ng resignation. Sabi ng Lord, stay. Okay po, stay. So kahit gusto ko kung iba naman ang plano ng Diyos sa akin. Sabi ko, stay ka muna. Kung di sige, stay Lord, I will be faithful. Kung ano yung sphere ng influence ko ngayon, sila lang yung masisharean ko ng gospel. Bukod dun sa pinagkatiwala mo sa akin sa TGPM Beloved Bride at dun sa church ko sa Cubao. O hanggang dito lang ako. Ito lang yung pinapangalaga sa akin ng Lord O kailangan kong mamunga doon. Di ba? Darating ang panahon, sisingilin ako ng Panginoon. Amen po ba? Hindi lang ako, tayo pong lahat. Again po, kung sa pagkain, masarap ang binuburong pagkain, sa Lord po hindi. Pag tinatago po natin, yung mga, ang galing mo pala, marunong ka palang kumanta dapat umaawit ka na dito. Alam mo minsan na kailangan natin ng worship leader, baka mag-volunteer ka po kapatid. Amen po ba? So yung mga ganong simpleng ganun lang na if God, God is calling you to be involved, to be fruitful, volunteer, volunteer. At mag-grow ka. Because you will be the heart and hand and eyes and foot or feet ng Panginoong Jesus. Wherever you are now. Ilang naman po. And glory to God. Salamat po ulit, Sis Bev, for sharing the Word of God tonight. Glory to God. Thank you po. Thank you po, Pastor Sammy, for sharing your insights. And ngayon naman po, may gusto pa po bang mag-share bago po ako magtawag? Sige po. Tawagin ko naman po ngayon si Tyrev. Wala na bang iba? O okay na? Apo, Tay. Okay. So, kingdom mindset. Very important topic. Thank you, Sister Beth, for the message. You know, when you study the kingdom, kasi hindi ka magkakaroon ng mindset ng kingdom if you do not belong to the kingdom. Kaya nga yung Romans chapter 12, magbago na kayo ng kaisipan para mabatid din nyo kung ano yung kalooban ng Diyos, kung ano yung nararapat, kung ano yung tamang gawin, di ba? Yung way of righteousness. At sa kingdom, kung aaralin mo siya, kasi hindi tayo masyadong sanay doon sa kingdom. Kasi nga, yung form of government natin ngayon, hindi naman siya kingdom kind of government. Wala naman tayong hari. Di ba? So, ang kingdom kasi, meron siyang apat na component, which is, number one is the king. Dapat may hari. Pangalawa, merong constitution o yung tinatawag nating law. Di ba? At pangatlo, meron tinatawag tayong territory. Merong nasasakupan. At yung pang-apat, merong citizen. Kanina nabanggit ni Sister Beverly, yung tayo bilang mga asset. Yeah. Actually, lahat ng citizen must be an asset. Hindi tayo liability. Ibig sabihin ng asset, nagpo-produce tayo ng
fruit, ng bunga. At inihambing nga ni Sister Beverly na sa isang tahanan, merong mga we are used to be an honor or dishonor. Actually, nagiging dishonor lang kung babasahin mo yung Timothy na yon. If we are living in sin, then we become a dishonor, no? And eventually, if we are dishonored to the kingdom, God will not use us. Hindi tayo gagamitin ng Panginoon dahil hindi gagamit ang Diyos ng hindi banal, hindi malinis, hindi holy. Okay? Always lahat ng ginagamit ng Diyos, sanctified, separated. Sabi ng sanctified means separated. Separated means uh, used for an honor. Okay? So, dapat makita natin yung sarili natin na we are an asset. So, pag asset tayo, means we have to do something great or greater for the kingdom. Always for the kingdom, for the king. And we belong to the kingdom. Naging kabilang tayo sa kaharian nung tumalikod tayo sa ating kasalanan. Pero kung hindi tayo tumatalikod sa ating kasalanan, we still don't belong to the kingdom. Di ba? Kasi ang papapasukin lang talaga doon sa kaharian ng Diyos ay yung mga nagkaroon ng kapanganakang muli. Yung mga na-born again. Yan ang sinasabi doon sa John chapter 3, you have to be born again in order to see the kingdom of God. To see pa lang yun, ha? To see. Pero ang ibig sabihin kasi naman to see is means you have to experience the kingdom. So, magkakaroon tayo ng kingdom mindset if we belong to the kingdom. So, yung sinabi ko nga sa inyo, yung component ng importante sa kingdom, merong hari, merong constitution, which is the law, merong territory, yung kanyang nasasakupan, at merong citizen. Okay? May mga nakatira. So, doon tayo nababilang. Doon tayo nabibilang. Doon sa mga pinamumunuan ng hari. Kasi kung wala ring citizen, ay wala pamumunuan yung hari. Di ba? So, ang trabaho natin is to submit. And the king is given us talent. The king is given us responsibility. The king is given us work to do. So, yun ang gagawin natin. We have to be responsible. So, yung pamumuhay natin, di ba, may mga spiritual laws tayo na tinatawag. Yung spiritual laws na yan, for example, sowing and reaping. Pag may tinanim ka, meron kang aanihin. Pag may binigay mo, for example, sa Luke chapter 6, verse 38, ang nagtatanim ng kakaunti, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. O ang naghahasik ng marami ay mag-aani ng marami. Di ba? Sinabi rin niya sa Corinthians chapter 9. Di ba? So, nakikita natin that is the principles of sowing and reaping. So, pag marami tayong tinanim, of course, we will expect na marami tayong aanihin. Imposible naman na alam mo na konti yung tinanim mo, tapos nag-expect ka na marami kang aanihin. Ano yan? Foolishness yan. Ibig sabihin, you're not living in the right principles na sinabi ng Bible. Although, may mga tinatawag tayo na God will make the increase o make it double. Di ba? Alam nyo, sa Israel, meron dong prinsipyo sila na magtatanim sila o gagamitin nila yung bukid, yung farm, ng 6 na taon. At yung ika-7 taon, may tinatawag silang sabat. Okay? O ibig sabihin, pagpapahingahin nila yung bukid, hindi nila tataniman sa ika-7 taon. Pero, ang promise ng Lord sa kanila, this is the promise,
yung kikitain nila doon sa ikapitong taon, ikikitain na nila doon sa 6 na taon, sa pang-6 na taon. So, they don't need to work on the 7th year, but God will double it on the 6th year. Di ba? So, ganun din yung ginagawa ng Diyos doon sa atin. On the Sabbath, uh, God is encouraging us not to work because God already gave all the provision for the 7th day. Eh, ang mga tao ngayon, nagiging greedy kasi tayo masyado. So, sinasabihan na tayo na gawin natin yung prinsipyo. There's the principle That's the Bible principle And that is for us, di ba? Sabbath is for men. Okay? This is for our own benefits. Kagaya nung yung yung sinight ni Sister Beverly na Matthew chapter 25. It's about the parable of the talent. So makikita natin doon, yung parable of the talent, it's according to ability. It's according to ability. But that ability will gonna be grow. Ibig sabihin, pwedeng lumago. For example, yung binigyan ng 5 talento, nag-profit siya ng double. Di ba? Always 100% Yung profit binigyan ng 3, nag-ani ng 3, binigyan ng 2, nag-ani ng 2. Okay? Always times 2. Okay? O 100%. So, yung profit, it belongs to God. Pero may kita natin, ibinibigay din sa atin, at binibigyan pa tayo ng more works, mas marami pang trabaho. Ibig sabihin, you have the ability, it means na double mo yung ability mo. So God will give you more. Pero yung wala, kung ano pa yung nasa kanya, babawiin pa sa kanya yun. Tatanggalin pa sa kanya yun. Yun ang medyo masakit. Kasi binigyan ka naman ng talento pero hindi mo ginamit. Eventually, it will be returned to God. So hindi mo sasarilinin yun. Kasi everything we have today belongs to God. Yung lakas natin, everything. Ano sinasabi mong meron ka ngayon? Meron kang pera, meron kang kagandahan, meron kang kagwapuhan, di ba? O meron kang mga talento. Everything you have, it belongs to God. So kung sasabihin mo, sa'yo galing yan, that's not true. Naalala ninyo yung mayaman na sabi niya nag-ani siya ng sagana sa kanyang bukirin. Pero sabi ng Panginoon at sabi nung mayaman na yun dami kong inani. Anong gagawin ko? Alam ko na. Gigibayin ko yung aking maliit na kamalig at magpapatayo ako ng mas malaking kamalig. At ang gagawin ko na lang, kasi iniisip niya kanya ang gagawin ko na lang is magpapakasaya na lang ako sa aking buong buhay. Kakain, iinom, at magpapakasaya na lang ako sa aking buhay. Okay? Because he's not thinking about kingdom mindset. He's thinking his own kingdom. Right? He's thinking his own kingdom. He's thinking that he owns that. He owns that. He has the ability for that. He has the skills for that. Everything na naging resulta ng kanyang paglago ng mga inani niya is siya, kanya. I, mine. Diba? So, kaya sinasabi niya, kakain na lang ako, that is pleasure. Iinom na lang ako, that is pleasure. Magpapakasaya na lang ako sa aking buhay, that is pleasure. Diba? He didn't think about who owns everything. Pero ang sabi ng Diyos, hangal, sa gabing ito, babawiin ko ang iyong buhay. So, ibig sabihin, God has the sovereign authority over our lives.
Hindi talaga atin to eh. Di ba? Hindi talaga atin to. Huwag nating isipin, huwag tayong mag-isip ng labas doon sa kaisipan ng Diyos. Kasi pag inisip natin yon, means we are building our own kingdom. Di ba? So, may mga verse na hindi sila naniniwala sa Diyos, kaya iba yung kanilang paniniwala. For example, in Romans chapter 2 o chapter 1. So, ayaw nilang maniwala na na may Diyos. Ayaw nilang maniwala, o bagamat alam nila na may Diyos, pero hindi nila sinasamba ang Diyos bilang Diyos. So, naghaka-haka ang kanilang kaisipan. Yung mga babae ay pinalitan ang natural na pakikipagrelasyon sa lalaki. Gusto nila kapwa nila babae. Pakikipagtalik, di ba? Ganon din ang mga lalaki. Ganon din ang ginawa. Pinalitan nila yung kaisipan, which is a natural na pakikipagrelasyon, na pakikipagtalik sa babae. Ang ginawa nila, yung kapwa nila lalaki. So even, sabi ko nga, even sa hayop, hindi ginagawa ng hayop yun. Nakita ba kayo ng hayop, ng aso na lalaki sa lalaki, nagtatalik? Wala. Kasi alam nila, hayop sila. Pero yung tao, ginagawa nila mas mababa pa kaysa sa hayop. Kasi nga ginagawa ng tao. You see the immorality. You see the mindset that is not kingdom mindset, which is the kingdom of this world. Hiwalay nga talaga eh. Hiwalay talaga. Even alam mo sa mga churches ngayon, ito yung inaaral ko ngayon. Ang mga churches ngayon, especially yung mga growing churches, mga modern churches, they are hinihiram nila yung wisdom ng mundong ito. What, what ano yung gusto ko sabihin? Alam niyo po, for example, maraming churches ngayon na event-driven church na kung walang mga event, yung mga young people, hindi a-attend. So, ang ginagawa ng mga church ngayon, pinapaganda nila yung church nila, yung building nila, para maging attractive. Right? Para maging attractive, which is physically, para maging attractive. Nilalagyan nila ng magagandang lights. Tapos yung mga sounds nila parang disco. Which is, kanina ba, saan ba galing yung ano na yun? Hindi ko naman pansin ko lang naman kasi of course galing din ako sa ganyan. Talagang they make it presentable in the way it become worldly. Tapos yung mga pastor ngayon, ang thinking nila, they are the CEO of the church. May mga church pa nga na talagang ina-apply nila yung mga, for example, mga secular management. Kasi alam mo sa secular, ang daming mga type of management eh. Makikita mo talaga yan. Yung talagang pagalingan ng isip pagdating sa management. Kaya ang dating ng mga pastor ngayon, mga chief executive officer, mga CEO. Kasi pagandahin talaga nila. Tapos yung way na pamamalakad nila sa church, nagiging secular. Para sila nagpapalakad ng isang business na kailangan maraming umatin, kailangan maraming offering, kailangan ganito. Which is nahihiwalay. No? Umihiwalay dun sa totoong totoong sinasabi o tinuturo ng Biblia. Maraming mga pastor ngayon na they 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 feel themselves that they are CEO. So grabe yung ego. Pero yung tinuturo, no? Yung tinuturo doon sa chapter 12 ng Romans, it's about servanthood eh. You have to be a servant. Kailangan
Yun talaga yung tunay na paglilingkod eh. Hindi ka Lord over your shepherd or over your sheep, no? You are not the Lord of them. Tama? You are a servant of them. Kasi pag ang thinking mo, ang kingdom mindset is you are the servant. Ang worldly mindset, you are the CEO. Ikaw yung pinakamataas. Ikaw ang pinakasikat dapat. Di ba? Pansinin lang ninyo ha, ang daming churches ngayon na humihiwalay sa totoong type of management ng church. Although makita mo dumadami, sabi natin na, oh, di ba, binibless naman sila, pinapadami sila ng Lord. Pero subukan yung tanggalin yung mga ilaw, tanggalin yung mga smoke sa loob ng church, tanggalin yung mga gandang sounds. Babalik pa kaya yung mga young people? Babalik pa kaya yung mga tao? Di ba? Pero kung ang tao na naturuan mo ng talagang pure na salita ng Diyos, kahit sa silong lang ng mangga, kahit sa ilalim lang ng puno, babalik at babalik yan. Kasi yun yung foundation dapat yung salita ng Diyos. Eh. Hindi kung ano yung physical na nakikita o na-attract lang ng tao. Kaya nga, ang dami nga talaga hiwalay na hiwalay doon sa kingdom mindset. Kasi imbis na yung salita ng Diyos, ang gawing guide, ang daming kumukuha ng iba't ibang strategy, strategy from secular corporate world, di ba? Although siguro it helps, but you have to be aware. Kasi ano ba yung pinopromote ng mga bagay na to? Are you Lord over them or are you a servant to them? Is it a servanthood? It is a right kind of management, servanthood management, kingdom management. Kasi di ba, ang tinuturo talaga sa atin ng sabi niya, hindi ako pumarito, uh, kundi upang paglingkuran, kundi maglingkod. Yan siya sabi ng Panginoon Jesus sa atin. Tama? Okay, medyo napapalayo na. Medyo mahaba na. Pero that's what gusto kong bigyan ng diin sa inyo. Although we belong to different denomination, different churches. But huwag niyong tatanggalin yung kingdom mindset. Kasi maraming mga pastors ngayon, maraming mga preacher, they are only a motivational speaker. And beware of that. May mga preacher pa nga na hindi talaga nagko-quote ng verse from the Bible. Bibigyan ka lang ng point by point. Siyempre, ma-attract ka. Wow, ganda. It really helps. Pero teka lang. Is it a kingdom mindset? Or it is a, a, a worldly mindset? We have to be aware of that. Okay? So, yun lang. Yun lang mga anak. Nawa, marami tayong matutunan. Amen. Amen po. Salamat po tay Rev sa additional insights and tama nga naman na we really have to be aware, di ba, sa ating mga paligid. And ngayon naman po, maaari po ba tayong mag-open ng camera before we proceed po sa announcements?